Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang naging pagsisiwalat ng dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo patungkol sa lalong pagtindi ng panganib sa buhay ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Tila hindi nga anya tumitigil ang administrasyong Marcos na pinangungunahan ng House Speaker na si Martin Romualdez hanggat hindi nila natatanggal sa pwesto at napapatumba si VP Sara Duterte dahil hanggat nabubuhay anya ito ay mananatili itong hadlang sa kanilang ambisyon na manatili sa pwesto ng mahabang panahon. Ayon pa kay Atty. Panelo ay kayaan niya ibinunyag noon ni Vice President Sara Duterte na kung may mangyaring masama sa kanya ay tatlo lamang ang dapat nasisihi, kasama na dito ang Pangulo na si Bongbong Marcos at Martin Romualdez na matapos umano niyang tulungang makabalik sa kanilang mga pwesto ay tila tinutuklaw na siya ngayon. Ito anya ang naging defense strategy ni VP Sara upang malaman ng taong bayan na may banta sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Panelo, kung sakali mang tuluyan nang ma-impeach si VP Sara ay hindi pa rin umano titigil ang kampo ni Bongbong Marcos at tambaluslos na patahimiki si Sara Duterte upang wala nang humadlang pa sa kanilang masasamang plano sa ating bansa. Ayon pa nga sa komento ng maraming netizen, wala na talaga ang Pilipinas, puro na lang kasamaan, nakakahiya kayo nang dahil sa politika, ingat kayo Tatay Digong and VP Sara. Sobra ang pagsisisi ng mga Pilipino, bakit pa natin binoto itong magnanakaw na presidente, like father, like son. Ganyan sila kasama at kasakip sa kapangyarihan. Sila ang mga taong walang utang na loob, mga taong walang kaluluwa. May mga tao nga pala talagang ganyang kasagad sa kasamaan at narito, panoorin pa natin ang buong video. Pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda eh. Hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat, yung tatlong minensyon. Oo, hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Uy! Sinong sumisip-sip dyan? Gravity yun, ha? Sumisip-sip ka palang hayop ka, ha? Tuloy natin. Ito pong artikulo po ninyo na nakalathala dito sa The Manila Times website. Sabi po ninyo, ang pinamagatang demolition job on VP Sara continues. Basahin ko lamang ang unang paragraph para sa mga kaalaman lang po ng ating mga kababayang nakasubaybay sa atin. Sabi mo dito, as if embarrassing and harassing VP Sara in the congressional hearings on her allegedly irregular spending of confidential funds in the Department of Education and in the Office of the Vice President were not enough, as if picturing her as unfit public official and besmirching her integrity to remove her from office by the filing of impeachment charges against her was not enough to quench their thirst to destroy her. Sara's powerful political enemies have upped the ante by filing criminal charges against her, an indication that the demolition job continues and is on course. Diyan lang muna tayo, Attorney Sal. Ano bang paliwanag mo dito? Well, gaya ng sinasabi ko dyan, mukhang para dito sa mga kalaban ni Inday Sara, Vice Presidente natin, mukhang kulang pa yung siya'y hiyain, siya'y bully tawag doon yung hinahara siya. Parang kulang pa rin, pati na yung kanyang pagsira sa kanyang integridad. Para nakukulangan pa sila na kinakailangan, magsampa pa sila ng demanda ng grave threats at inciting to sedition. Sino nag-file? Basahin mo yung The National Bureau of Investigation po ang naghain itong tawag mo nga dito, baseless and ludicrous criminal charges of grave threats. Hindi, alam nyo, totoo yun, ha? Kasi ito ay nabanggit na rin to ni Vice President Sara Duterte na kahit nga na hindi na siya Vice President or kahit mayor na lang siya or kahit wala na siya sa anong hanay ng gobyerno, anong posisyon sa gobyerno, ay gigipitin at gigipitin pa rin sila. Alam naman natin kung saan nagsisimula yan at kung ano ba talaga ang pinagmula niyan. Walang iba kundi, alam naman natin na nung panahon ni PRRD, marami talagang nasagasaan.
Una, yung mga negosyante na pinagbayad ng buwis. Alam niyo yan, no? Pinagbayad ng buwis na talaga naman karapat dapat naman talagang gawin yun. No? Na magbayad ka ng buwis, hindi lang magpayaman ka lang na magpayaman dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung korupsyon, yung mga malalaking tao na ang lalakas mangurap, ang lalakas sa kumabig ng pera ng taong bayan. Pangatlo, yung mga drug lord. Baka nga yung iba dyan nasa posisyon pa ng gobyerno. Or baka yung iba dyan nakaposisyon pa sa gobyerno na hanggang ngayon palakad-lakad lang dyan sa Malacanang. So hindi natin alam kung sino yung mga yan, no? Pero baka lang baka. So yun, isa pa rin yan, mga drug lord, alam naman natin, pag-usapang droga, kung kapangyarihan at pera lang, yan ang mga nangingibabaw, di ba? So yan pa, at higit sa lahat, ito pa yung NPA. No, kaya nga kung mapapansin nyo, halos minahal na ho, kulang na lang iyakapin, halikan na ho ng gobyerno, ng administrasyon, yung mga NPA dyan sa loob ng Malacanang. Sa loob nandyan na nakaupo pa sa mga posisyon. Yung iba nagpapakontempt pa. Diba? So dito ay talagang isa yan sa mga nakikita ko na talagang totoo nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na kahit nasa pinakalaylayan na siya na yung tipong, halimbawa, hindi ko naman sa sinasabihan na ma-impeach si BP Sara. Halimbawa, ma-impeach si BP Sara. So, andun na siya, wala na. Hindi na siya sagabal sa gobyerno. No? Wala na, andun na siya. Hindi na siya parte ng, wala na siyang posisyon, no? Sa gobyerno natin. So, ang gagawin, hahabulin at hahabulin pa rin siya. So, kamakailan lang, sinabi niya rin yan, no? Nanggaling mismo yan sa bibig ni Vice President Sara Duterte na kahit anong gawin nila talaga, kahit na talagang yuyurakan at sisirain pa rin nila ang pangalan namin ng mga Duterte. No, kaya nga itong sinasabi ni Atty. Sel Panelo, napakatotoo to. And inciting to sedition against her. Ayan. Ito ba? Idugtong ko na ito, attorney. In what appears to be a revelation of a conspiracy to physically eliminate her and to publicly identify the brains she perceived to be behind her future killing, she called a press conference on November 23, 2024 at the height of a forcible attempt to transfer her chief of staff, Laika Lopez, to the Correctional Institute for Women and was then incarcerated at the detention center of the House of Representatives in an impassioned manner, stated, "Pag pinatay ako, siguruhin mong patayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez." On the basis of that statement, the NBI filed grave threats and inciting to sedition charges against VP Sara, strangely without the supposed threatened government officials filing any formal complaint before it. The circumstances surrounding that statement must be considered to understand how that statement came about. Unang-una, ang naghain po ng demanda ay ang National Bureau of Investigation na ang tungkulin nito ay pahintuin ang lahat ng mga criminal activities at pusigin sa reklamo ng mamamayan na kanilang nilalabag ang karapatan. Teka muna, may reklamo ba? May nagreklamo ba sa NBI doon sa tatlong di umanong pinagbantahan? Wala po tayong naririnig. Wala tayong nabasa o inihayag na naghahain ng formal na demanda. Bukod lamang, attorney, nagpatawag. Yun lang. After that pagpatawag kay VP Sara, ang NBI na yung naghain ng inendorso lang sa DOJ at nagsampala ng kaso. Ang tanong ko hindi yung tinawag yung dinidemanda. Sino ang nagdidemanda? Wala nga nagdemanda hindi nga kinonsider ng tatlo na yun ay pagbabanta sa buhay nila. Otherwise, nag-file sila. Dapat, yung tatlong minensyon. Hindi nga sila nag-file. So halatang-halata mo na ang NBI nagpagamit sa mga kalaban niya. Or kung hindi man nagpagamit, nagsisip-sip. Yun lang ang labas doon. Ngayon, sa aking pananaw, Tagusan sa pool sila doon, Atty. Sala. Oo. So ayon kay Atty. Sel Panelo pati pala tong NBI ay nagpapagamit na. Sa bagay kasi kung iisipin nyo, hindi ko nga rin alam ba't biglang bumelo ang NBI ngayon Bigla silang parang naging mabait. Kasi isipin nyo, pero totoo naman, hawak talaga ng gobyerno yun. Hawak ng gobyerno ang PNP. Hawak ng gobyerno ang AFP. Tapos ngayon, pati NBI. Diba? So dito, ito, disclaimer, yung mga leader lamang ho, ha?
Hindi ho lahat sa PNP at hindi rin ho lahat sa AFP at sa NBI. Yung mga leader lamang, hindi natin dinadamay dito ho yung hindi natin dinadamay dito yung mga member dahil sumusunod lang lamang yan sa mga leader nila. So ang kasi dito, ang pangit lang kasi ho dito kasi nga, alam niyo sa totoo lang pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Dahil alam niyo obvious na yung gamitan na nangyayari dito sa Pilipinas. Nag-umpisa ang gamitan ay unang ginamit ng administrasyong Marcos, walang iba kundi ang mga Duterte. Una nilang ginamit yan para makuha nila ang loob ng mga Pilipino. Ginamit nila kesyo gusto nila ang Duterte, kesyo ipagpapatuloy nila yung nasimulan ng Duterte dito sa Pilipinas, kesyo magiging parang susunod na PRRD or Pangulong Duterte itong si Marcos. Kaya itong mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay naniwala naman. Na pinaniwalaan din naman din natin din yun. Hindi lang si BP Sara ang napaniwala, kundi pati rin tayo. Alam mo, ako lang ang nag-iisa sa Banateros ang bumoto kay Marcos Jr. Kaya ngayon sobra kong pinagsisisihan talaga din. So pero tapos na ho yun ha. Oo, babawi na lang tayo sa susunod. Ngayon at least pero ito ay katotohanan na isa tong malaking leksyon ho sa buong Pilipinas na hindi porket mukhang mabait, mukhang maraming gagawin sa bayan, ngayon ganyan wag ho natin agad iboboto. Mas maganda nung talagang natin yung subok na katulad ng mga Duterte. Na lihitimong noon pa man ay subok na. Kaya nga ang hirap dito sa atin yung una nga si Marcos ginamit ang Duterte para manalo bilang presidente. Tapos ngayon ang nangyayari naman si Marcos ginagamit ang mainstream media, si Marcos ginagamit ang PNP, si Marcos ginagamit ang AFP. Diba? Ngayon ginagamit naman ni Marcos yung NBI naman. Ayon kay Attorney Salpanelo ho yan ha. Oo. So masakit lang talaga na lalo na dun sa mga leader, katulad leader ng sila Browner, Marbil, at ito si Santiago ng NBI, sana naman wag nyo talagang, sana nagkakamali kami ng hinala na kayo ay ginagamit o ginagawang puppet ng administrasyong Marcos. So tuloy. Lang tingnan natin yung kalakaran na bumalot doon sa press conference. Bakit tumawag siya? Kailangan po tingnan natin yung mga nakaraan. Para sa kanya kasi, meron siyang nalaman, natuklasan, na gusto siyang patayin. Merong conspiracy, merong murder plan against her. At nakikita ho yung mga nangyari na naniniwala siya. Bakit kanyo? Unang-una, nung nag-resign siya, nung hindi pa siya nagre-resign, wala ito Masaya, maganda ang kanilang relasyon. Pero nung nag-resign po siya, nagsimula na yung congressional hearing. At pinatawag siya, hiniya siya doon, inilarawan siya na siya ay magnanakaw, na hindi siya karapat-dapat maging isang opisyal sa... Alam niyo, nakikita ko ang nakikita ko doon yung pagkaalis ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Tapos bigla siyang pinatawag. Alam niyo, yun yung kinaalarma na ng administrasyong Marcos. Kinaalarma na nila yun dahil alam nila na isa si Vice President Sara Duterte sa nakakaalam ng lahat ng kabulastugan na ginagawa nila dyan sa gobyerno. Kaya ang ginawa nila, inunahan na nila agad si Vice President Sara Duterte. Unahan na natin to agad para hindi na to paniwalaan ng mga tao. Dahil malilintikan tayo dyan dahil alam niya lahat ng kawalangyaan natin na ginawa dito or kawalangyaan natin na gagawin at mga plano. At alam niya rin na ang humahawak ng pondo ng Pilipinas ay 2 tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. Ayun nga yung pinakaano dito, yun yung kaya ang nangyari, sinunod-sunod na panggigipit ang ginawa kay Vice President Sara Duterte para magmukha siyang masama, magnanakaw sa taong bayan. Pero yun nga ang pinakamaganda rito, siguro sa 100% na populasyon ng tao dito sa Pilipinas, ang mga buhay ay nasa administrasyon nasa 5% or nasa, sabihin na natin, wag naman 1%. Mga nasa 3% ang naniwala sa pakulo ng administrasyon Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nasa 97
88, 99, 100, tama. Binilang no. Nasa 97% po ang naniwala at patuloy pa rin sumusuporta ng mga Pilipino sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Ayun yung kinagandahan lamang nun, na kahit anong panggigipit na ngayon, tingnan nyo naman, obvious naman, di ba? Kasi totoo naman yung sinasabi ni Atty. Sel Panelo, nagsimula lang to nung umalis siya bilang Deputy Secretary. Ngayon, naalarma ang administrasyon kasi alam nila na alam ni Vice President Sara Duterte kung ano yung mga kabulastugan na ginagawa nila. Eh di ba may mga, kung ewan ko lang kung matatandaan nyo itong sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya malunok yung mga nakikita at nalalaman niya na ginagawang kabulastugan ng administrasyong Marcos sa gobyerno. Lalong-lalo na yung nakawan, di ba? So yun yung isa sa mga tumatak din sa isip ko na sinabi ni Vice President Sara na kaya talagang umalis na lang siya bilang Deputy Secretary at talagang nag-focus na lang sa kanyang trabaho bilang Vice President. Ang pangit pa nga dito, bukod pa doon sa nakawan at pag-abuso sa kapangyarihan na nadiskubre or nalaman ni Vice President Sara Duterte na ginagawa ng administrasyon, yun pa nga yung gusto siyang ipagurgur or gusto siyang ipapatay. No? Ayun pa yung isang nalaman niya na kinagulat niya rin talaga din siguro na siyempre sa isip-isip ba naman natin, tinulungan kita, ipinaglabang kita sa lahat, ikinampanya kita, no? Tapos bandang huli gusto mo rin pala akong hatakin pababa. So ayun yung isa sa mga rason, no, kaya umalis si Vice President. Kaya ngayon lahat ng nakikita nyo panggigipit sa mga Duterte, parte ho yan ng plano ng administrasyon Marcos para takpan ang mga ibubunyag ni Vice President Sara Duterte. So